Simon Hindi motherfucker kahit magmula noon Pagkakawang kinan di magkakagerasyon Malaya aking sining feeling ko'y si Haribon Very low-key sasaludo sa isang libon Ito na naman tayo. Nagbabalik na naman si Kuya Jake at Kuya Kwayan sa na namang episode. Ewan ko kung ano magiging topic at theme namin. Dahil si Kuya Jake ay biglang na-inspired at gustong mag-pod. So, I hope this is not a Give It a Swirl episode again. Hello, So, titingnan natin kung ano. hello mga trops. Ang episode na to ay brought to you by Go with the Swirl. Sabi na eh. Sabi na eh. Ang favorite ng mga audience natin, pare. Go with the Go with the Swirl swirl, episode. Let's With give it Kuya a Ryan, Kuya swirl. Jake. Give it a swirl. Alam mo yung buhay, pwedeng, alam mo lang yan eh. Minsan, kailangan mo lang i-swirl. Diba? Hindi ka pwede kasing paganon-ganon eh. Kailangan paikot-ikot ka para may direction ka. Paikot hanggang sa Paano? gitna. Nagkita kami kanina ni Tia Kay eh. Gusto ko sana mag-join kasi maaga raw siya bukas sa school niya. Sa weekend, sabi niya. Sa weekend? Ang project para sa susunod na na pod. Panoorin niyo pre yung Inside the Manosphere sa Netflix. Nabiyan ko na rin si Kuya Kay. Tapos pagkwentuhan natin. Nakala ko ba mga SME? Paano yun, tol? Parang ayaw mo. Parang ayaw mo Okay lang yun. Baka saan topic pa tayo mapunta eh. Alam mo na pag nagja-dyan, yung mga SME natin, may mga bagay tayong hindi pwedeng pag-usapan eh. Hindi tayo nagiging demokratikong bansa, pre. Bagay, no? By the way, guys, tabla na pala yung episode na yun. At, Speaking today is the 24th of March. I guess somewhere in this week, i-upload namin to. Election in Denmark. To the people na bumoto, I hope that you vote very, very wisely kasi masyado na magulo ang mundo ngayon, no? We need something na parang to give us a little bit more leverage and hope. Ika nga. Nakakapanlumo pero siyempre pagka nanalo ang far right, it's not gonna be an advantage for us immigrants. It's gonna be way harder para mag-apply ng permanent residency, mag-apply ng Danish pass. So, magkakaproblema sa mga, alam mo yun, mali mo magkaroon na ng ICE dito. At mag-a-apply pa naman ako. Holy crap, man. Kasi, makakaboto ka na ba, pre? Sino boboto mo? Hindi ako pwede bumoto pa. Hindi pa ako Danish citizen eh. Pero yung mga local, pwede ka makaboto, di ba? Bumoto ako nakaraan. Sino binoto mo? Si Abdul? Hindi, ano binoto ko? In Hills Listen. Ano naman ang plataforma nila? Ako din sa nabasa ko, medyo pro sila, pro immigrant. Pero minsan din mahirap din ilagay ang kahon mo sa isang slot lang na dahil imigrante ka. Dahil at the end of the day, kahit nasabi mong imigrante ka, pumasok ka sa isang society ng isang bansa, you have to be one with them also. So, siguro kung meron isang party na nagsasabi, you know what, hindi mo kailangan ilagay sa kahon yung sarili mo. Hindi ka dapat kinakategorize sa ganitong lugar lang. Dahil as a human species, complicated species tayo. Ang interest natin nagbabago-bago, di ba? So, hopefully may ganun in the future, I guess. Pagka enlightened na tayong lahat, pre.
Akala ko 'pag na-push na, eh. Medyo good mood ako ngayon pre, so wala ako ngayon sa push the red button level. 'No? Ano ako ngayon pare, zen ako ngayon, alam mo yun? Oo, nasa I zen ka I am ngayon. the warm center of the world, ika nga. Ayan. Kape ba 'yan o beer? Pre kape, Kape? Okey. hmm. Napakalaking kape niyan pre. Ilang ilang kape ang iniinom mo sa isang araw pre? Ewan ko, hmm, What? ewan ko, walang walang ano yun Tangina, pre, ay putang ina mainit-init pa, eh. tangina kape nasa beer mug? Holy crap, man. Mainit-init pa pre. Talagang gusto mo yung coffee, black coffee 'no? Oo naman, Ano yung kaya parang yung ano ano kulay ihi ni Satanas. mm, yung coffee 'no, parang yosi din, eh, 'no? Parang parang beer din, eh, kung tutuusin, yung kape. Ewan ko Kape parang tayo pre, pa 'no? Parang gano'n. hindi ko alam pre 'pag hindi ako nakakapagkape lalo na sa umaga, sumasakit yung ulo ko. Sumasakit yung ulo 'pag 'di ka nagkakape? Mm. Parang alam mo yun, yung parang ano, parang hindi naman siya migraine pero yung nakakairitang probing sa ano, sa sentido mo. Putang inang Parang 'yan. feeling ko ano yun, paparte yun na 'pag ano, eh, pagka masyado ka ng, ano ba tawag dun, masyado ka ng dependent sa kape. Mm. Grabe alam mo ba't nag-quit ako ng kape? Hmm, Napurga ako nung winter man. Nagsawa ako. Grabe bawat lumabas ka ng bahay o kaya bawat pasok mo sa trabaho putya, talagang kape, 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 kape. ngayon ganyan din ako Naano dati ako pero nasuya ako man. pero na-realize ko pre, 3 cups max. Yeah, I think it's good. Pero more than 3 cups parang okey, Mm. alam mo yun? Ako naman nung kidwit ko Gusto ko yung kape, okey naman ako. Wala naman akong headache, wala namang side effect na ano, na mm. akong nararanasan. Okey lang, tama lang. Pero talaga nagwo-workout, pinalit ko workout, eh. Tangina na-addict ako man, na-addict ako. Yeah, teka Talagang ano kahit teka kahit lang, 'pag sinabi pagkatapos ni ko kuya ano, pagkatapos ko sige mag-work tuloy mo pre. diretso kami ni Mikil sa sa gym. Kahit 1 hour lang, alam mo yun, pampaano lang, pampa-pump. Para may iba ka lang magawa, hindi lang yung pag-uwi mo, kain ka, doom scroll hanggang maduling ka, hanggang makatulog ka. Sabi ko tsaka yung My game sa my phone, kind of yung life dati pare, my kind of life. yung Wild Rift, kinain din ako nun, kinwit Hmm, ko yun. Sabi ko, "Shit, hindi pupuwede 'tong ganito na pag-uwi ko ang gagawin ko lang kakain ako sabay lalaro ko ng ilang oras hanggang sa maduling ka na." Sabi ko, "Fuck this shit man, kailangan may ibang tayong gawin." Buti nga may podcast tayo dap ngayon, dapat nga ano, 'di si ba? kuya din sinasama mo yun. Pero 'pag sinabi ni Jake na ano, naggi-gym siya, mga guys ang ibig sabihin lang nun punta lang siya ng gym, kuha ng picture, post sa Instagram, uwi na. Sabay, follow me in Instagram, Spoony Pain. Try mo Ah, pre, try mo rin. eh, you should follow my journey, from this to this again. Ganun ba I yun pre? eto pare, eto talaga dedicated ako pre, dedicated talaga ako. Talagang ano ako, I talagang, I focus I ako pre. would I would ano, I would reserve my opinion, siguro mga ano, after a month pagka meron ng resulta 'yan. Wala, etong katawan ko na ready ko for next summer. Kasi ano 'to, 1 year 'to sigurado. 1 year Kasi process. actually yung gagalaw-galaw ka, magmo-motion ka, it's not actually ano, impossible pero siyempre
ito nga nakakatuwa sa ating mga ano, mga species ng mundo ano, na tayong Mm. mga living species ng mundo, we are actually born to, reserve our energy, not to overuse it. If you look at the safari in Africa, ang mga lion, mga one time lang silang nagha-hunt. Kasi ang energy nila nire-reserve nila for the next hunt. Maka-hunt sila o hindi, they would take a rest for a very long time. Parang si Tulfong nagutom yun, Pa patulfo na parang nagutom, eh. Wala lang pre, Hindi na-inspired lang akong sinaniban lang ako sandali, eh. mm. Wala nakakaano lang, nakakatuwa lang na may iba akong gawin Na na actually hindi kasi ano, yun nga rin sinasabi ko pre na napo-bored ako men, eh, napo-bored talaga ako. Ayoko ng ganitong pero yun buhay talaga na kasi trabaho, trabaho, kain, tulog. Buti nga may podcast tayo 'di ba? Ginagawa tayong iba. hindi At pero ngayon yun nga kasi pare yung pinasukan ko naman ng gym, siningitan ko naman ng gym. Ang busy ko itong araw na 'to napaka-busy ko pre. Paggising ko pre, hatid yung mga bata, hatid ko si Chloe, bumalik, naglinis ng bahay, naghugas ng plato, ta's pagtapos nagluto, pagdating ng mga bata, binigyan ng pagkain, maya-maya dumating na si Abby, punta kami dinrive ko si Adam sa basketball. Pag-uwi, gumawa ako ng snack, sabay punta kami sa gym, sabay uwi kami. Nagpo-podcast naman ako ngayon. No wasted time man. Yan ang mga gusto kong day. pero ano rin kasi yan pre, it's a double-edged sword yung ginagawa mo. Kasi ang instinct talaga ng kahit anong species nga is to conserve energy. Yung sinasabi mo na tinatama, it's not because you're being lazy. Parte yun ng instinct ng katawan mo. Hindi lang tayo yun, yung animal kingdom has the same. Nagkataon lang talaga pre na subconsciously, dahil produkto tayo pare ng sinasabing we have to be a productive society. Ika nga. Hindi mo nga alam kung para saan yung productivity na yun, kung advantage ba sa'yo o hindi. Ante pa Pero we have to be ate productive. Yun yung hmm, sinasabi nila, eh. I think para Kasi I ano think tayo, para eh, sa'yo. hindi kasi parang ano, eh, 'pag inisip mo, subconsciously pare, kaya lang naman natin gustong maging productive sa iba't ibang bagay kasi gusto natin magkaroon ng purpose yung mga oras na sinasayang natin. Gusto natin maging worth it lahat yun. Other Tama. than that tol, pagka tiningnan mo sa isang perspektibo, gawa-gawa lang din natin yan, it's just fucking meaningless, eh. Pero siyempre maganda rin na gumalaw-galaw ka. I'm not saying na 'wag mong gawin. Mm, Kasi mm. isa ring bagay na kagandahan ng 'pag gumagalaw ka, yung katawan mo lalo 'pag nag-reach ka ng peak na around 40, 50, sasabihin ng katawan mo subconsciously, "Ay putang ina mamamatay na ako, magde-decline na tayo ngayon." So, what you need to do kailangan mong gumalaw ng mas maraming beses para i-convince yung katawan mo, "Oh, teka, mabubuhay pa pala ako, magsu-survive pa pala ako, gumagalaw pa siya, eh, tangina 'tong hayop na 'to." Nililito mo ako, ah. Tangina puwede natin gawing anime yun. Alam mo yun, yung parang yung mga guts na nagkakaroon ng mukha. Alam mo yun? Yung mga video na ganyan. "Tangina 'to si liver pala yung bigay sa'kin ng alcohol, oh." Mga gano'n. Yeah, Kaya wala lang pero talagang totoo pero na-inspired lang ako. pero palagay mo ba totoo ba yung sinasabi ko? Totoo pare. Alam kong gawa-gawa natin yung kailangan maging productive, mga gano'n. Pero yeah, kailangan rin natin maging, yeah, productive sa mga, Active, tama. yeah, maging active sa mga spare time natin. Pero siyempre kailangan rin natin Mm, magpahinga. Kasi ang ayan, katawan natin kailangan rin magpahinga kaya kaya easy-easy. Ako easy-easy lang ako, I don't take it like super light, alam mo yun? Basta may magawa lang ako, that's fine. mm. It's fine with me. Kasi Ano naman usually ang nagsawa ginagawa mo 'pag naggi-gym ka? Cardio, um, ah, hindi, are you pumping the weights? laging takbo, painit muna, alam mo yun, rowing. Sabay yun na babanatan ko na ng kung anong program ko for today. 'Pag uminit na hmm. yung katawan ko, kaya kanina nag-chest shoulder ako, chest shoulder.
Tapos bukas naman legs, bicep, Hindi kasi mga ako gano'n. hindi kasi ako panatiko ng gym pre, hindi ko alam kung bakit, eh. Ah, ako rin Pa ako rin, eh, hindi naman ako ano, fanatiko pero ewan ko anong sumapi sa isip ko na parang ngayon si Abby sumasama na, si Adam sinama ko nung nakaraan. Dati hindi maka-push up maski 2 beses si Adam, eh. Walang ginawa sa salamin kundi mag sabay Ngayon nakaka-push up na binata na kasi pre. nagulat siya, eh. Mm, yeah, kailangan niya rin yung gano'n pero hindi naman yung mabigat, alam mo yun, yung parang ano lang, parang walang For weights na kasama. for some reason bukod sa tinatamad ako, parang feeling ko ano, eh, yun yung aesthetic na walang gamit sa'kin. Kaya in a real fight, ako between a 200 pounder na bodybuilder, wala talaga akong laban dahil alam ko for a fact size does matter. Pero Oo, in a real fight na kunyari isa akong practitioner ng MMA, practitioner ng jiu-jitsu, I'm pretty sure kaya hindi naman kayang-kaya, may possibility kaya kong talunin ng isang 200 pounder o mm, kahit simpleng ano lang, kahit simpleng mataas sa level ng amateur boxing. mm, mm, may chance. Pero Pero ako ano yun, eh, kumbaga para sa'kin walang gamit yun, eh, yung magpalaki ka ng katawan. Kaya hindi ako naging panatiko ng gym. ayaw mo maging macho pre. Pagkatapos natin Ah, mag-gym puwede tayong mag-shower. No homo pare. Yu sabunin ko yung likod mo pre, hindi mo naabot, eh. Sabunin mo yung likod ko pre, pre, hindi ko rin naabot, eh. I'll just scrub you pare, just scrub you a little bit, you can scrub me back. Hindi hindi kasi pare ano, eh, ito naprubahan ko 'to, karamihan ng mga lalaki naggi-gym, yung muscle nila walang silbi sa trabaho, hindi mo rin sila mapagbuhat ng mabigat sa trabaho. Hindi totoo. Marami akong nakikitang naggi-gym na Yeah, putang hindi mo naman mapagbuhat yan ng isang sakong bigas, eh. mm. I Kaya think kumbaga parang I think 'pag naggi-gym ka parang para sa'kin, parang yung energy ko mas mataas paggising ko. Hindi ko eh, alam kung bakit. Siguro dahil yung kasi blood mo nagfo-flow ng maigi. Pero yung paggising ko sa umaga kahit di ako nagkakape malamig na tubig ako pare straight. 2 basong malamig na tubig straight from the ano, the tap. So yung energy ko high man, high. Super high. siguro yun sa pasalamat ko na nagba-bike ako, eh. Yeah, yan din. Kumbaga mas yan na-realize ko mas marami akong energy Mm. pagka Yung nagtatrabaho ako. pagba-bike rin naku puta, yung bike kasi lahat ng ano mo ginagamit mo diyan, eh. Yung braso mo, yung legs mo, yung puwet mo kahit hindi mo ipupuwet, 'di ba? Ipuwet mo pero hindi mo ipupuwet, putang ina nalito ako, eh. Holy shit man. Sabay yung ano mo, yung leeg mo May gaganyan-ganyan ka muscle din yan, yung may ethics mo may puwede mo mahirap ring ano, eh, gamitin. mahirap ituro isang bagay na ano, eh, na-find out ko lang din nung bago-bago ako nagba-bike. Guys, Mahirap sabihin through words. pinaliwanag sa'kin ni Kuya Ryan na ang pagba-bike sa Copenhagen gamit yung kanyang, legendary bike ay kailangan mong Nakaupo ka pero hindi ka nakaupo ipupuwet pare. oo, ipupuwet mo pero hindi ka nakaupo. Gano'n ang explain sa'kin ni Kuya Nakaupo ka Ryan pero at, hindi ka nakaupo. Mahirap ipaliwanag, eh. sabi ko, "Ang lupit mo Kuya Ryan, tingnan mo nga pulahan yung puwit ko 'pag kinaumagahan yung Hindi kasi puwet ko ang sakit, eh." Pero maganda yung yung pagba-bike pre. una ko ring mistake pare, yung hindi ako marunong mag-distribute ng weight ng ano ko, ng katawan ko. Na-realize ko na 'pag yung 'pag yung buong bigat ko nasa bewang ko, masakit talaga sa puwet, sa bewang dahil parang ano, eh, hindi rin friendly yung upuan ko, eh. Hindi Mm, siya biker friendly. So, kailangan ko mag-adjust. So, natutunan ko yung ano, yung yung 60% ng weight ko, hindi man 60, mga 50% ng weight ko nasa upper body ko, yung another 30% nasa hita ko, ta's 20% lang sa may bewang ko. ilang percent yung sa betlog?
Mga 0.2 pare. Kasi Alam hindi mo mo yun pare, yung puwedeng hindi napapatay ng alcohol, yun, eh. yeah, 'Di ba 99.9, yung mm. 0.1 na yan pare, yun, eh. Yun yung ano, Eh, paano yung 'pag binibigay oo ko. 'no, kulit, eh, 'no? Paano 'pag naghugas ka ulit ng alcohol, 'di patay na lahat, 'di ba? Tang 99.9 'di pa na ginawang 100% motherfuckers man. Dun mo palang Talaga malalaman na hindi rin sila sure, siguro yung gumagawa nun, ilang percent yung alcohol mo? 99.9? Hindi pa ako nagtatanong, 99.9 oh, yata. shit. Oo. Kaya talaga yeah, kailangan mong maghanap ng ano, eh, 'no, mag-a-adjust ka talaga, eh. Eh, Diyan tayo magaling mag-adjust, eh, kung sa mga kung anong ang ano bagay. tol, ayoko ng bumili ng bagong upuan, putang ano, 700 kroner din yun pre, para siyang technically fine pa naman yung upuan ko, eh. Oo naman, puta. Yung sa Africa nga, eh, Tsaka 'di ba, sa Africa wala ngang upuan, eh, bike lang. Nagrereklamo pa nakatusok tayo. lang sa puwet nila yung ano, yung Nakatusok lang stem. sa oo, nakatusok lang sa wet packs nila yun, puta magrereklamo pa ba tayo pare? Hindi tayo magrereklamo. Sa mga hindi Kaya nakakaalam 'no, napag-usapan namin ni Jake yang Africa, yung mga great sa pare na yan. Alam mo malalaki yung edit sa mga Afrikano. Alam niyo ba kung bakit? ayan, Ang i-explain mo. sikreto diyan kasi, nakatira sila sa mga hut. Sa safari, maraming mga punso. Eh, sa umaga 'pag naiihi sila, umiihi lang sila sa punso. Maiihian nila yung mga duwende ron. Sabi ng mga duwende, Sinumpa. "Puta palalakihin ko mga titi nito." Yun yung yun yung isang rason ba't malaki edit sa mga Afrikano. Yan, Kaya mga bata, ihian niyo na yung mga punso niyo. glitters. Tarang. Glitter. Ching. Ihiyan na yung mga Ikaw punso ba pare, puta. anong ano mo, anong expectation mo sa susunod na administrasyon na darating sa Copenhagen? Yung puwede ka naman mag-wish pare, wishful thinking ika nga. Wala kasi ako sa Copenhagen, so hindi ko alam talaga kung ano yung problema diyan, eh. I mean, sa buong Denmark 'to pare, kasi ang botohan na 'to prime minister pa pre, tsaka yung mga higher office na ano, yung mga folketing. Folketing Mm. is, parang senate. Ang naririnig ko sa mga katrabaho ko, si Meta daw allegedly is not, Oh, doing her job right. job. Hmm, tas, Ay putang ina. sabi naman ng iba, "Leo no, Hunadom," mga Ay gano'n. babalik tayo para sa Dance Polka Party. Saka it's time to make Denmark white again. Ayun ang motto nila? Sieg Heil! Yun ang motto nila? No way pre. Ne chika-chika Ah, ko lang yun tol. allegedly lang yun, Ano siya, guys, joke lang pala allegedly ni yan. Ryan. Nakasulat dun, uh, "Time to make Denmark white again. Sieg Mm, Heil." mm. Siguro ano, kung ako papipiliin gumawa silang paraan para bumaba yung gasolina man. I Hindi nila think yun magagawa yun pare, kasi it's global, eh. Not unless nga sa sidang mga oil producer na, "Okey, nakikita ko na masyado na mataas ang ano, kami na mismo yung magsasabing eto na lang yung presyo na puwede naming ibenta yeah, kahit ano, para kahit bawasan lang ng kahit 2 krona pare, na pare fast. Kasi parang babalik tayo kasi para sa ano, babalik tayo para sa human greed, eh. hmm, parang hindi na Yung mga bababa, 'di ba pre? Teka lang pre, yung 'di ba dati ang diesel is like 7 krona, right? mm, Tapos yung benzene is like what, 11 krona dati? hmm, 'Di ba? yeah, mm, Gano'n yata yung range ng dalawa, eh. Ngayon mm. 16 na tapos yung diesel 17. Paano nangyari yun? Hindi What pare the ano, 18 na ang diesel ngayon, 18.39. mas Ang mahal pa yung diesel ngayon. ang benzene, ang regular na gasolina
16. 1679. Ah, eh, Grabe. kasi ganito yan tol, eh. Ako kunwari ano ako ano, may-ari ako ng isang, ah, oil drilling na nagpo-produce at nagbebenta ng oil sa buong mundo. Pagka binaba ko yung presyo tol, hindi ko na afford bumili ng 4 na yate. Hindi ko na rin afford na yung lifestyle namin, alam mo yun, downgrade ako. So, bakit ko Mm. gagawin yun pre, 'di ba? Kaya nga ako nag-invest, eh, kaya nga ako businessman, eh. Mm. It all boils down to ano, eh, to personal interest and human greed, eh. So, kahit naman sabihin nila na ano, eh, na, nakikiisa kami sa hindi ka nakikiisa sa'min. Habang sinasabi mo yan tol, nagbe-breakfast ka somewhere sa isang magandang lugar sa ibang bansa na nakasakay ka sa yate mo, ne. Mm. So, wag mo na kaming gaguhin, eh. Yeah. Kung gusto mo para maniwala kami na ano, na nahihirapan ka rin kagaya namin, yung binebenta mong oil, national TV, inumin mo. Mm. Yan. Inumin mo, lahat, lahat, Oo, kahit 1/4 na baso lang inumin mo, ta's sindihan mo na rin sarili mo. Ayan. Yeah. Kasi talaga yang oh my God, yan talaga nagpapatakbo ng buong mundo, Sabi lang naman Transport natin yun, 'di ba? wise, pre lahat ng production gagamit ka ng ng oil, man. Ako kasi walang may gustong ano pare, walang may gustong mag-invest sa alternative, eh. Kasi ang alternative pare, magsisimulang wala kang pera ta's ang kakalabanin mo pare isang malaking kumpanya tol na may influence sa iba't ibang sektor, mapa-private, hanggang government. Daig pa nila pare ang kartel. Mm. Wala ka Itong talagang mga kumpanya na 'to wala pare kang magagawa, eh. itong mga kumpanyan 'to pare, kayang mag-produce ng giyera sa isang bansa, i-massacre ang mismong mga tao sa bansa na yun, i-disenfranchise yung mga tao, gawing puppet yung gobyerno, at i-pump yung oil na sa bansa na yun na sila lang yung nakikinabang nun. Gano'n kalakas ang impluwensiya ng mga yun, eh. Hawak nila ang military, hawak nila ang Mm. government, hawak nila ang politician. Eh, Talagang minsan puppet nila yung mga politician, man. pero minsan talaga ano, ang hirap sabihin na ano, eh, mabuhay ng may dignidad. Kasi sa banda mo tingnan lahat tayo may presyo, nagkataon lang na hindi pa natin nakikita kung ano yung presyo natin, ha? Mm. Kaya Tas minsan ano, yung double standard na nagagalit yung mga ano, mga ibang tao sa nagtatrabaho ng prostitution. Come on man, lahat tayo prostitute, tangina yan. Binebenta natin yung oras natin, totoo naman pare, binebenta mm. natin yung oras natin sa isang tao na para makapag-produce siya ng isang produkto na maibenta niyo. At the same time, ang binebenta mo sa kanya yung serbisyo niya, eh. Ganun din naman prostitute, binebenta yung serbisyo niya. Pare-parehas lang naman tayo, pare-parehas tayong mga puta sa pera. Mm. Tama ka dun. Na wag na tayong mag-ano ng, yung kasi ito may ano, eh, may dignidad, 'pag involve ang pera walang dignidad at saka dangal yun. Oo, Subukan mo sabagay. magtrabaho ng walang bayad siguro baka maniniwala pa ako yung talagang ito talaga sa puso ko talaga 'to. Sige, Mm. yan Mm. talaga may dignity pero yung sabi mo, gagawin ko yun ta's di mo ako babayaran. Ah, para mo na rin narinig yun na narinig yung prostitute, "Ano subo ko titi mo ta's di mo ako aabutan ng pera?" Same thing yun pare, Same thing nga, nagagalit kayo pare. sa prostitute. Jesus fucking Christ man. The Tayo oldest job in the world pare nagagalit kayo. tangina niliwanagan na kayo ni Kuya Ryan, puta. Makinig kayo dito, i-clip namin 'to, Flip Ipo-post this. namin 'to sa ipo-post namin 'to sa buong social media. Makinig kayo kay Kuya Ryan. Kuya Ryan, kaya iboto natin yung prime minister natin. Wag niyo ako iboto putang ina, eh. Kung punyeta nangyayari sa mundo, imagine ninyo pagka kami ni Jake ang binoto niyo. Ano ba, pero hoping naman ako pare 'tong election na 'to 'no,
Pero ano, Feeling teka ko lang, although anahin oh, muna natin yung ano bang problema natin ngayon sa Denmark kasi yun yung ano, yun yung para sa'kin i-ano ang natin, eh. Ano ba yung problema eh, natin ngayon? isang bagay siguro na napaka disappointing paano ang ginagawa ng gobyerno is ang pagtulong nila, paglabas ng pera, iba't ibang bansa, tutulungan natin yung ganitong bansa, kailangan natin bayaran yung ganito. Pero na biglang maririnig mo budget cut sa education, budget cut sa welfare, budget cut sa healthcare. Tangina tol, bago tayo tumulong sa iba, ayusin Mm, muna natin yung problema dito. Kasi tangina ano 'to, lahat tayo tumalon sa ilog ta's hindi naman pala tayo lahat marunong lumangoy. Sinong nililigtas hmm, natin pare hmm, pare-parehas tayong malulunod men. mm, 'Di ba? tangina niyan. Anong anong ano 'to? Sinabi ba yan na ika-cut rin yung budget sa Hindi pare welfare? kinat na nila pare. Oo nga, parang narinig ko ng kinat na rin nila yung ano, yung, Daopeng something. Oo, tangina pa kumbaga kung gano'n lang din pala, puta 'wag na tayong ganito na lang tol, imbes na Mm, bumoboto tayo ng mga tao, bumoto na lang tayo ng mga batas na pumapabor sa atin lahat. Kita kung gano'n-gano'n lang din pala. At saka kung kunwari kung magbabayad ng tax, gawin natin na parang umo-order tayo pare, kailangan may resibo kunwari, ah, mm, education 'yan gusto kong bayaran 'yan, mm, welfare, 'yan gusto kong bayaran 'yan, check 'yan, mm, healthcare, gusto kong bayaran 'yan. mm. Ano pa ba? Ah, Construction at, yu yung mga bagay na building. ano, na ginagamit para ipagawa yung mga bagay-bagay sa buong Mm, kalsada, ah, mga institution, mga hospital 'yan, cheche ko 'yan men. mm, Pero sasabihin na, kasi ano, kailangan din natin ng ano, ng contribution para sa UN 'no, ayoko niyan, wala naman nagawa sa'kin UN. mm. Yeah, yeah. Mm. Kaya parang it doesn't make any pero siyempre ano 'to, Tsaka bobong opinyon 'to ng isang tao na hindi naman talaga expert sa kahit anong political science. hindi Hopefully pero may kung hmm, pero kung yung tama yung sinasabi mo na kinat yung mga budget sa mga bagay na yun, it's like that's bullshit. Kasi ang dami kong kilalang mga, teenager din ngayon, lagi silang walang pera, ang hirap nilang makahanap ng trabaho, lagi silang nag-i-struggle. Sabi ko, "Paano mag-struggle 'tong isang teenager na Danish at makikita ka ng." Hindi naman ako ng galit sa ibang immigrants, 'di ba? Ta's makikita ang ibang immigrant na may libreng tahanan, libreng ganito, ganyan, 'di ba? Paano nangyayari 'yun? 'Di ko ma-gets, 'di ba? hindi kasi Sa ano, wala rin kasing accountability kung paano ginagastos yung pera ng gobyerno, eh. Walang walang maipakitang resibo na, dito kasi namin ginastos, dito namin ginastos, eto yung natira. Alam mo yun? Imposibleng Walang wala gano'n, eh. pre, Pero pagka imposibleng wala makasingil 'yun. sila ng tax, parang, nakalkula namin may utang ka pang 17,000. Tangina, Paano ah, sumulpot yung utang na wala akong ginawa kundi magtrabaho lang men. oo, tanginang 'yan pati nga ako magbabayad akong 8K, eh. Sabi ko, "Putangina 'yan." Bawat buwan binabawasan niyo kami ng tax, what the frick, ano bang ay 'di ba? Bibili kami, tataksan niyo rin. Bibili kami ng gas, tataksan niyo rin. Tanginang 'yan. Kumbaga matao kayong sumingil ng contribution, buta maging transparent naman kayo. Yun lang ang parang ano ko. Totoo Pero, ba 'yan? ah, Wala ayun, wala wala bang website na nakikita yung mga budget na 'yan? There should be 'no? siguro some absurd website na hindi natin alam, na hindi naman nila sinasabi, itong website na 'to puwede niyong checkin yung I don't Oo, know, maybe. gano'n kasi yung Denmark minsan din, eh. 'Di ba gagawa sila ng napakahaba na paragraph, mga 200 pages. Sinong gaganahan na tanginang basahin yung mga gano'n, 'di ba? Hmm, So, nandun lahat ng mga ibang, holes kumbaga ng mga ano. kaya nga ano, eh, Search kaya nga search tignan nga natin, tignan ko, sige pre. kaya nga hindi pero
Kaya nga sabi ko ano 'to, opinyon ko lang 'to, isang bobong opinyon ng isang tao na hindi naman political expert. And I'm pretty sure meron tao talaga na expert tungkol sa subject na 'to at meron siyang tamang pananalita at tamang, ah, pagpapahayag kung paano ipapaliwanag 'tong bagay na sinasabi niya. Pero so far wala pa akong nakikitang sumusulpot, eh. Kumbaga hindi ko alam, baka ang Denmark parang garbage in, garbage out na lang din. Yung mga pino-produce natin na bright people of the future, eh, hindi naman pala talaga naipo-produce na, tumigil na yung production. Mm. Eto puwede mo Ah, par the documents are only available in Danish and can be found under the menu item Documenta on www.ft.dco. Here you will find documents relating to the legislative process of parliament's control of the government use of power. Okay, pasukan na natin 'to. Kasi interesting yung binanggit mo pare, 'di ba? 'Pag pinindot mo 'to, kulong ka. Oh, deported ka Documenta, pare, de deported ka, wala ka pang permanent, hayop ka. Huwag kang kin magmayabang, kinakalkal mo yung hustle namin, Ang dami, hindi ko na alam kung saan Yung napapasok, eh. yung hustle and grind namin kinakalkal mo, sige deport ka. Lovforslag, beslutningsforslag och bakgrund boforslag. Pare po ano lang yan, eh, mga post-lay lang yan, eh. Eh, Spåsmål, referat. yung budget yung kumbaga yung budget spending ng gobyerno, yun yung paano natin malalaman? Mm. Gandang topic 'yan, Wala Pero nakalagay na parang budget something, eh. mm, But there should be, 'di ba? kaya nga, yung saan ba talaga nila ginastos? Magkano yung contribution nitong taon, saan niyo ginastos, Mm, 'di ba? tama ka Kaya dun pare. kahit sabihin nila na karapatan namin sumingil ng tax kasi nagtatrabaho ako sa bansang 'to. Ay gets ko, pero babalik tayo sa salitang sino ba yung nagtatrabaho, 'di Mm, ba? Sino ba yung nagbabali ng buto, kayo ba? Puta nakaupo lang naman kayo dun sa napaka-high iron throne niyo na ano, eh, na opisina, eh, and saying, "Oh, we are better than you people because we decide what would happen to the society." Fuck you, mm, man. mm, No wonder na ang mga tao galit, eh. No wonder minsan may mga tao na sinasabi, "Ang kailangan ng Denmark is anarchy." Yeah, malamang. Tangina, 'pag tinignan mo yung gobyerno, I'm not complaining, parang comparing apples to apples. 'Pag sinabi kong America, Denmark, and other European countries. Kasi ano lang 'yun, eh, ang pinag-uusapan natin is at least our shit is less shittier than their shit. Pero mm. 'pag tiningnan mo pa rin sa isang banda, kinukumpara mo yung shit sa isang shit, eh. They're both shit, man. Nilagyan mo lang ng levels, eh. Yeah, hindi ko siya mahanap, pero isa ring Kaya magandang ano 'yun. dapat ang tanong dun bago tayo magkumpara ng ang bansa ko kasi ganito, ang bansa mo ganyan, laging isipin, how is your shit less shittier than their shit? Eh, Mm, parehas shit 'yun, eh. 'Di ba? Tangina, hindi mo ba nare-realize 'yan, shit, mm, dalawang shit pinagkukumpara mo, magkaiba lang ng level pero mm. parehas na shit. Oh, grabe 'no? Grabe yung binibigay ng Denmark din sa ibang bansa. Tingnan natin how much. Minsan nga parang ano, eh, para tayong naloko. Ang sabi nila nung unang panahon ng mga hari, ah, Yeah, ibibigay namin ang power sa mga tao. Magkakaroon ng tao ng total na demokrasya para piliin yung leader na gusto nila at magkakaroon ng fairness ng buhay. Hindi, putang ina, lumalabas pare, pinalitan lang natin ng pangalan, nagkaroon lang ng prime minister, pero prime minister, presidente, ano pa ba? Ano pa ba mga tawag pare sa mga leader? Prime minister, saka presidente lang, 'di ba? mm. Pero at the Sultan. end of the day,
At the end of the day putang ina niyan pare kung mas akala mo mga hari din, eh. Puta gano'n din pala, eh, balik din pala tayo sa monarchy, eh. Mm. Ito na naman ako naba-bad na naman ako, pindutin na kasi yung red button na 'yan, eh. Ito, how much foreign ito pare, how much Hmm, foreign aid does Denmark spend? Here are the 5 facts about Denmark foreign aid. Denmark is a world leader in foreign aid spending in 2029. Denmark spent hindi iba 'to. foreign aid pare Foreign 'yan aid, yeah. Spent 'yan yung tulong nila yeah, $2.5 billion pare, foreign aid. Seemingly palabas ng bansa pare. seemingly a small figure compared to the 33.6 billion the United States spent, but Denmark population is only about 1.7% that of the US. Narinig niyo 'yan mga taga-US? 33 billion ang ini-spend ng gobyerno niyo para sa foreign aid. Ang daming homeless sa inyo, ang daming Ang mahihirap sa dami, inyo. grabe iba. God damn it man. G Ah, tapos kung makaano kayo sa mga presidente niyo akala niyo kulto kayo. mm, my God, man. I can't believe 'no? Sinasabihin naman ng iba na it's their fault kung sila maging homeless, eh, 'di ba? Parang mga gano'n. Pero hindi Pero hindi dahil pa rin kailangan niyo pa rin tulungan kasi yung nag-i-start kasi yan sa small community, eh. 'Pag 'pag walang production yung isang small community niyo, talagang dun talaga magrarana 'to ang ano, mga zombie. alam mo pre, kung gano'n din pala ang solusyon na mag-start sa community parang mo na rin sinabing tayo-tayo lang din makakasolusyon sa problema natin. Ano pang Talaga, silbi yeah, pare ng mga world mm. leaders? Baka nga, Ano pang silbi ng presidente? Ano pang silbi kumbaga kung gano'n lang din pala putang ina, ga get the ga fuck ga out of there man. ganun talaga, eh. Na magsisimula, kung puwede pa nating ipaliit yan magsisimula talaga sa pinakabahay mo pa, eh, 'di ba? Which is wala naman Pero silang eh, wala naman silang talagang ano dun, business dun pero kaya ka pa rin nilang kontrolin. Yun pero lang. yun nga rin parang yung pinakaano, eh, pinaka-bad trip sa konsepto na yun, eh. Hindi lahat ng ano, eh, hindi lahat ng community at hindi lahat ng bahay works na kung ano yung sa opinion mo, eh, tama, eh. Kasi ang tama is subjective, eh. Alam mo yun, yung pagiging right, it's very subjective, eh. Mm, Pero kaya nga tayo nag-set ng ano, eh, ng rules, ng law para sundin yung sinasabing, ah, ano ba tawag dun, law of the land na sinasabi para sundin ng lahat. Ika nga, iisa lang ang rules and law natin. Kaya mm, tayo naglagay nun, yun yung kumbaga standard, yung benchmark na sinasabi. Pero mm. parang feeling ko, ang benchmark na kung anong meron 200 taon nakalipas, 1,000 taon nakalipas, tas as long as pina-follow pa rin natin, hindi natin dine-develop, ang buhay mabilis, eh. Kung hindi nakaka-adapt yung mga rules and regulation natin, putang ina pare hindi yun ano, eh, hindi na yun magiging ano, eh, magiging angkop para sa'tin na nabubuhay sa mismong ano na 'to, sa mismong panahon na 'to, Kumbaga may sinasabi sila pare, either adapt or die ka, eh. Mm. Eh, bakit naman kasi ang mga binoboto natin pare mga ano, eh, mga dinosaur thinking, eh, mga pinanganak nung mga 1940s, eh. Sila Da yung wala ka rin iba da kasing huh, makukuha hindi meron kasi si Biden, ay baka puwede nating ibalik si Biden sa next election. na hindi lagi mong iisipin, hindi ibig sabihin age may age ka, may wisdom ka, hindi totoo yun, hindi lahat ng, when age come marami akong marami akong kilalang matatanda pare na, woo, makipag-usap ka na lang sana sa pancake men. Wala ka rin mapapala, tang-inang Oo, yan. nakipag-usap ka na lang sa pancake. Baka may napala ka pa. Inang yan. Isipin mo lahat, And grabe yung ginagastos ng bansa sa ibang sabay guys, makikita mo yung mga locals na nag-i-struggle, dun ka talaga maba-trip, eh. yun nga kasi yung pinaka-ano, number 1 kaya rin masyadong ano yung pakiramdam ko sa ganyan kasi isa ako sa ano, isa ako sa naaapektuhan niyan dahil ako yung ano,
siya ako sa nagko-contribute ng tax, eh. Mm. Kumbaga sa'kin nanggagaling yung mga shit na pinagkakagastusan niya, eh. Mm. Tapos when shit happens to me, ang itatapon niya sa'kin putang ina parang wala pa ngang simpatya, eh. Mm. Parang utang na loob ko pa na tinulungan niyo ako, 'di Mm. ba? Mm. Ako Yun nga yung gano'n lang din fucked up, pala, puta may tax return din ako singilin ng tax man. Ako na lang magbabayad ng sarili ko, 'di ba? I can afford it, kung hindi Putang niyo ako ina, siningil ng tax. 38%? Oh, shit, Ah, man. I can afford it, puta. 'Wag niyo na ako singilin ng tax, puta. Babayaran Mm. ko na 'yan. Babayaran ko yung hospitalization ko. Kukuha ako Mm. ng private ano, kukuha ako ng private na ano, na insurance. Mm. Yeah, It's fucking crazy, man. it is And these are the crazy. people na ano, na sinasabi nila, "We are the ones who are gonna lead you in the future." Naalala niyo yung panahon ni Hitler, ni Lehrhit? Si paring Lehrhit. Si Lerhit? Oo, naalala niyo ba yun? Sabi nila dun sa mga Hudyo, "Halika kayo, mamamasyal tayo, pupunta tayo sa bundok, sasakay kayo ng train." Sasakay ka ng train? Eh, dahil yung mga Hudyo nun parang, "Uy, mag-excursion daw tayo sa bundok, sasakay daw tayo ng train." Sumama sila. Like and Anong nangyari? subscribe guys. Anong nangyari? Eh, di naloko kayo, 'di ba? Mm. Minsan kasi 'pag may sinasabi ang yun ang kagandahan ng demokrasya. 'Pag may sinasabi ang isang leader o yung mga tao na gumagawa ng batas, hindi ibig sabihin nun oo ka lang. You have to be parang critical thinking at sabihin mo rin kung ano ba talaga na ang nasa sa loob mo na kung bakit hindi umaangkop sa'yo yung sinasabi niya, bakit hindi pumapabor sa'yo. Dahil at the end of the day, dapat kung ano yung pinapasa nilang batas, ano yung mga desisyon na ginagawa nila, Mm. kahit man lang 50% man lang, pumapor man lang sa'yo men. Ano kasi Mm. kundi dahil sa'yo, putang ina walang gobyerno, walang ekonomiya, walang Mm. yun ang di naiintindihan ng maraming tao. Tanginang yan, 7 billion ang tao sa buong mundo. Karamihan dun mga malalakas, mga maraming possibility, maraming, puwedeng i-share. Pero anong nangyayari, putang inang yan, nagtatrabaho sa isang fast food chain, nagpa-pump ng gas sa isang gas station. Ano Mm. 'to, mga tao 'to na may bright future, pero kumbaga dahil lang sa ganang ekonomiya at sa ganang bagay na hindi nila makontrol, yun na lang yung choice na puwede nilang gawin. Nagbebenta ng buko, nagbebenta Mm. ng fishball. Kung ano-ano pare, putang ina, binabaha na. Nakita mo sa Pinas, walang panggas yung Google ano nila, yung alam mo yung Google Earth? Wala, hindi na nakamotor pre, naglalakad na lang. Putang Pero nga, eh, para lang maka-survive pare. strongest women and creative, strongest women, men, creative men, women, putang ina yan, ending up what? Pumping gas, working Mm. in a fucking fast food chain, working shitty jobs para Mm. umuwi sa isang bahay, kumain ng what, ng instant noodles, to live their small life. Putang ina, yun lang ba talaga yung silbi natin men? Para lang ibomba 'tong ekonomiya na 'to. Para lang sabihin na, the world is still on expanding its economic growth, ika nga. Mm. Fuck that shit man. Kung nag-expand may economic growth dati pa nag-expand yan. Nag-expand going down man. Ganun yung nangyayari, eh. Inflation everywhere. Pero Talagang parang feeling ko rin kasi ano, eh, siguro kung tayo sa mga tao, and I hope magawa ko rin 'to sooner or later. Kung ibabagsak ko siguro yung mga bagay na needs and wants ko sa mga bagay na kung ano lang yung necessity.
yung posibleng mabuhay ako ng maaliwalas, mas malaking tyansa yun, eh. Pero ang problema kasi hindi, eh. Nung pinanganak ka na-trap ka na sa isang function na ano, na Mm, kailangan mo ng bagong telepono, kailangan mo ng bagong ganito, kailangan mo ng ng bagong shoes, bagong damit, bagong kotse, bagong whatever. mm, Yun yung trap ng buhay, eh. mm, Kumbaga bumibili ka ng mga bagay na na things you don't need with the money you don't have to impress people you don't like. mm. Yeah. Gaano ka-depressing yung buhay natin. Spend Isipin mo yun, you're buying things you don't need with the money you don't have to impress the people you don't like. Mm. Das siguro nagsisimula What the fuck siguro is that life, eh? kung lumaki ka siguro sa ano, parang may land kayo 'no, may sariling private land kayo. I think dun puwede kang magsimula, puwede kang magtanim, puwede kang gumawa ng poultry, puwede kang gumawa ng alam mo yun, kung anong bagay na parang para maka-survive ka. Ngayon hindi ka naman puwede basta-basta lang kumuha ng land, magtanim at gumawa ng baboyan at, manukan, eh, 'di ba? Pero parang Ewan parang kung feeling ko, legal dito yun, 'di ba? kahit maging legal dito yung pre, parang feeling ko that kinda lifestyle would never suit us. Hindi Kasi kung titignan mo nga sa na parang hindi ka aasa sa pera ng ano siyempre gobyerno, eh. Yun talaga is I think ganun ang freedom siguro. What else? Pero wala ka nga lang internet, wala kang kuryente. Talagang caveman, life ka, eh, I think that's freedom. pero at the end of the day tol, kung magiging realistic ka, hindi ka I doubt pare na ikaw hindi ka mabubuhay ka ng walang wifi. I Yun doubt it man. yeah, kaya nga yun nga kung gusto mo talaga nung freedom na sinasabi mo, Oo. ayun ang gagawin mo. It starts with the land, which is you can't. Pero feeling ko may alternative route diyan, eh. We're just not smart enough to figure it out. Alam mo yun tol, yung parang kasi, nung unang panahon kaya naman tayo pumayag sa kung ano nangyayari sa western ideas kasi sinabi nila, i-introduce namin sa inyo yung sinasabing, ah, fair market, yun yung komersyo ika nga. Hindi, free market, hindi siya fair, free market. Nung narinig natin yung salitang free, pumayag tayo lahat, eh. Pero without even realizing walang walang free sa mundo, eh. Dapat ang sinabi nila, introduce namin sa inyo ang fair market, ang fair na komersyo. Pero siyempre kung magkaroon ng fair na komersyo, ibig sabihin lahat tayo pantay-pantay. Yung mga may-ari ng business, Mm, pantay lang din ang buhay nila sa atin. Parang para sa kanila, "Hindi kami papayag, puta kami na nga may-ari, kami na nga nag-invest, kami pa nagpapasuweldo, pare-parehas lang tayo ng buhay, ano ba yun?" mm, 'Di ba? yeah, Kailangan meron akong apat na kotse, tapos yung mga tao ko puwede ko silang utusan na parang mga boy, alam mo yun, parang ako mm, yung hari sa sarili kong maliit na kaharian. mm, Kaya pinalitan lang natin ng pangalan pre, pero we're still under the rules of a certain kind of king. mm. A wise man once said nga, eh, "We're still in modern slavery." Yeah, 'Di ba? ang ano, nakakaano na minsan nakaka-depress pero I don't know man, parang minsan lagi natin sinasabi wala na kasi tayong wala kasi wala tayong gustong gawin kasi marami sa atin lagi nating iniisip ano, eh, there's a lot to lose if we do something drastic, eh. Yun yung Yeah, laging naglalaro sa isip natin, there's a lot of things to lose. yun kasi yun talaga yung takot natin lalo we have bills to pay, we have kids, we have family, Eh, pero in 'di another ba? retrospect pare 'pag tiningnan mo, yung mga mayayaman na may hawak sa'tin sa loob, yung bagay na sinasabi natin na ayaw nating mawala, yung tatawanan lang nila yun kasi maliit na porsiyento lang yun ng wealth na meron sila, eh. Yeah, Which which mas nakakagigil 'pag naiisip ko yun. mm. Talagang you can't do anything about it. Kaya bumilib nga ako sa isang babae na ano, one time sinabi niya yun, um, hindi ko na manggigiting kung sino, narinig ko lang 'to sa isang pod. Sabi niya,
If ever na nagbiyahe kayo Morelos, ganito yun, Tagalog 'yan? Oo. Tagalog 'to, akadensya. Putang ina, Ah, kilala ko yata 'yan. hindi. Hindi, ito yun. Ito yung salamin. Hindi siya yun pare. Hindi ba 'yan? Hindi. Sabi niya, "If ever na na-diagnose ako ng cancer, I'm not you can call me crazy, you can call me psychotic, pero I would invest on arms, bibili ako ng baril, I would practice every day to have the perfect aim and the perfect shot, and I'm gonna go to the Senate, the Congress, and shoot everybody because they are the root of all our problems." Din. Isipin mo yun pare, para siyang bagay kung mamamatay ka na rin lang gusto mong maging ano, gusto mong you're gonna go out in the bang, eh. Mm, You're gonna go out na may meaning talaga, eh. mm. Yeah, upload to that. Hindi ko Kung si sinasabing gawin niyo, ku pero kung bumili sino lang ka ako man, sinabi niya. lupit mo, lupit ng Yeah. plano mo, Kasi sabi niya kung ano, kung mamamatay rin lang siya sa cancer at least putang ina, mamamatay siya meaningfully. Oh Sabi niya nga my ano, God. ang sabi niya ano, "Yeah, puwede niyo akong tawagin terorista, tatawagin niyo ako na parang ano, parang modern day rebellious, person." Pero sabi ko, "I don't care." Yeah, oh my Parang ano, God, man. Talagang talagang yung problemang 'yan, yung pinag-usapan natin 'yan, talagang it's hmm, so hard na ano, ang hirap talaga isipin kung paano mo susolusyunan, na hmm, parang gusto mo lang talaga lumipat na lang ng ibang planeta, eh, parang 'di ba? Kasi hindi. kung Pero kung may impluwensiya ka naman na malaki, hindi rin hindi rin sapat para maimpluwensyahan 'tong mga big talagang mga head of the fucking hydra, 'di ba? You're so far away from the top, 'di ba? hindi pero kumbaga ano, ano lang 'to, don't take our word seriously, ah. Kumbaga this is something na parang ano lang, parang alam mo yun mga unfiltered thoughts sa ano na intrusive thoughts sa isip namin, tama. Mm, Kasi minsan may alam mo yun pagka 'di mo alam tumatay ka, tapos wala ka nakalimutan mo yung telepono mo, bigla-bigla mong maiisip yung mga ganitong bagay. mm, mm. Yeah. At dahil diyan lilipat tayo sa bago naming segment kasi malapit na kaming matapos sa aming pod. We are on our 15-minute mark. Pupunta tayo sa aming segment na tinatawag kong The Remati Tonight column. Magbabasa tayo ng balita 'Yan, and, sige basa basa. you know, hopefully na ano, hopefully na not to make sense, alam mo 'yun? Just to ano, parang ano lang, parang ano ba tawag dun? Medyo may magkaroon kasi wala kaming alam talaga sa balita sa Pilipinas, eh. Sige Well, pare, ipasok mo 'yan. ang balitan 'to pare ano, galing sa Remati Tonight. Okey, anong nangyari diyan? Ah, State of the National Emergency, State of the National Energy Emergency diniklara ni PBBM. Oh, meaning, magtitipid ng electricity sa Pilipinas, Oh, State of shoot, National Energy Emergency. pocha. Mani Manila, Philippines, idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Martes, Marso 24, ang State of National Energy Emergency dahil sa lumalalang sitwasyon sa langis sa bansa. Kasabay nito ay pinag-utos ni Marcos ang pag-adopt ng Unified Package of Livelihood Industries, Food and Transport para sa mga apektadong sektor. I don't know what that means. I think something like parang NGO to help, I guess. Ito ay matapos pirmahan ng Pangulo ng Executive Order number 1110 na nagdedeklara ng State of National Energy Emergency at adoption ng UPLIP. Dahil dito ay paiiralin na ang whole of government response upang masigurong stability at supply ng kuryente. Suportahan ang key sectors katulad ng transport, agrikultura, MSMEs, ano yun, hindi ko alam yung ano yun. Kasabay ng proteksyon sa lahat ng Pilipino sa global oil supply disruption. Well,
Hindi ko alam kung gaano kalaki ang oil reserve ng Pilipinas on how long it would last na kailangan pa nila ulit bumili ng ilang bariles. At dahil sa nangyayaring giyera 'no, yung I forgot kung anong pangalan nung strait na yun, dinadaanan ng mga Mm. sabi nila Sa that's the Iran? only Hmm. di ba sabi nila pare that was the only way na puwedeng daanan ng mga barko na Shortest. makakamura sila Mm. at saka Kasi mas or shorter yung kasi travel. yeah, or else iikot sila, eh, parang gano'n, eh. Well, kung iikot sila, babaan na lang nila yung ano, yung cost ng ano, ng logistic. Putang ina, eh, di gano'n din. Medyo matagal nga lang yung dating pero at least, hindi na problema yung pag-supply, eh, Yeah. 'di Pero ba? alam mo naman ngayon speed, 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 man. Matatalinong engineer ng Amerika, Europe, Pilipinas, Asia, wherever, instead of actually transporting oil through water, mag-imbento kayo ng eroplano na kaya mag-transport ng oil through plane. Mm. Buti nagpapadala kayo ng nag-iisip kayo magpadala ng tao sa Mars, hindi niyo naisip na, "Oo nga 'no, bakit hindi natin ibiyahe ng palipad yung oil?" Does that make sense? Pa para para 'pag nagka-tragedy para talagang comet na talagang isang malaking oil blast. Hindi, ibig sabihin, ibig sabihin pare, nai-imagine niyo kung paano pumunta ng Mars, kina-calculate niyo na sa isip niyo, ganito yung travel time, Mm. ganito ngayon yung gagawin nating machine, ganito yung gagawin nating spacecraft, ganito yung design, ganito yung ano, ito yung capacity. Pero hindi niya na-realize, okey, putang ina nga 'no, nagkagiyera, paano ngayon natin ta-transport 'to ng mas efficient at mas mabilis? Mm. Total naman naka-landing na lahat ng mga eroplano, 'di yung mga naka-landing na eroplano, yung upahan niyo isa-isa, yun ang pabiyahihin niyo. Na-solve na naman ni Kuya Ryan 'yan. Na-solve Kumbaga na okey naman natin na-solve na naman natin ng isang world problem, dito ay lang yan ah, ah, mapapakinggan sa Kwentong Dako, Trops. hanapin mo nga pre sa internet bakit hindi puwedeng ibiyahe sa ere ang oil, bakit laging barko, Sige natin yan, 'di ba? Ah, Dahil ba cost efficient, dahil ba puta ang cost efficient lagi niyong iisipin putang ina yung number na meron niyan, putang ina gawa-gawa lang na number 'yan, eh. Kasi kinalculate namin 'to, fuck that shit man. Mga number na dinampot lang yeah, nila kahit saan 'yan. ano nga due to scale of oil demand, maliit Hmm, ang malalagay ng isang ano, tol ang sabi ko, logistical and economic challenges involved. A single oil tanker can carry around 2 million barrels, while even the largest cargo aircraft can only carry a tiny fraction of that. Replacing the ships with plane would require thousands of flights daily, which is not practically for global infrastructure. The oil industry is essential to global energy production, and its transportation is vital element of the global energy supply chain. blah, 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 excuse, blah, blah, Blah blah, blah excuse, pero excuse, blah 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 ah, excuse. pero 'pag pinag-uusapan na, pupunta tayo ng Mars, ay possible 'yun. Tangina, mag bagay gano'n talaga ang buhay, nagche-cherry pick ka lagi, what is best. Mm. Tanginang 'yan men. So, Yeah, ibig sabihin yun hindi ang ano, yun ang, ibig sabihin hindi mo kayang gumawa ng aircraft carrier na 10 times bigger than a normal aircraft, na kayang mm, bumuhat ng bari-bariles, two yun ba million 'yun? barrels pre. Isang cargo is 2 million barrels pare. So meaning pare ano, Isipin mo pare 100 barrels sa isang ano, sa isang kwarto lang isipin mo. so imposible talagang gumawa ng eroplano na mga sabihin nating 10 times to 15 times bigger
Kumbaga imposible siyang gawin dahil hindi rin siya magiging flight worthy, ika nga dahil sa size niya. Magkakaroon nga ng maraming flights, yeah. It will Hindi, magkakaroon require ng maraming thousands of flight 'pag flights. gumamit ka ng normal size na eroplano. Ang sinasabi ko gagawa ka ng isang eroplano na 10 times bigger pare. Spaceship, parang gano'n. Hmm, tangina siguro kung ako si Elon Musk meron akong 400 million, tangina ngayon ibabato ko lang ng 400 million, gawan niyo ng paraan, Mm, Gusto ko yung mas malaki, 10 times, 15 times bigger na kayang bumuhat ng bari-barilis na oil. mm. Ta's Puwede rin yun. tayo yung magiging bagong logistic ng ano ng mga oil refinery. Tayo yung Mm, babayaran nila imbes na umupa sila ng barko. Yung mga barko na yan i-obsolete na natin yan. yeah, puwede yun. And to be honest, I kinda get kasi yung kahit ipaliwanag nila, economically mas nage-gets ko kasi mag-i-invest ka ng ganito laking pera tapos yung profit pabalik hindi gano'n kalaki. Mm, Kumbaga parang ganito yan, pagkakaintindi ko lang, yung mga kagaya ng Nike, ang production ng isang sapatos ng Nike, sabihin mo pang kahit anong Jordan yan, wala pang $25 lalo pa't galing ng China. mm, Imaginin mo putang ina binenta siya ng $250. Sabihin nila, kasi binayaran namin binayaran namin yung factory, binayaran namin yung labor, binayaran na yeah, pero ang sinasabi kong $25 yun yung pagpasok mo ng US, yun yung technical na worth nun. Nabayaran na nila yun yung production cost kasi mm, pagdating sa China putang ina mas mababa pa ng $25 yun, mm, Sabihin mo mga $10 lang ang production nun, mm, Kumbaga, 'wag na tayong magaguhan. Aminin mo na lang totoo na mas masarap kumita ng pitsa-pitsa lang ta's ang kinikita mo is more than 200%. Gano'n na lang, sabihin mo na lang ng Tubong honestly na lugaw, gano'n. Mm, ganun talaga, tulang lugaw. Tulong Sang-ayon lugaw, ako 'di ba? 'yan yung minsan na ano, nai-imagine ko kunwari yung mga CEO ng gano'ng kumpanya ta's biglang susulpot si Chuck Liddell, elbow sa mukha. Patay, tangina niya. Paano ba 'yan mga tropa, itong oil na 'to na topic ito baka mapunta ba sa baby oil? Ang ganda ng, mga insight ni Kuya Ryan dun, na-solve niya na naman ng isa sa mga problema ng mundo at, Hindi either na-solve o napalabo natin or ano, hmm, pero sana pero contribute tayo kahit papaano sa ating mga allegedly pero nga pa comment. pala, to all the people in Copenhagen, whoever na taga rito na makikinig, I'm crossing my finger na yung susunod na administration is gonna be someone's gonna favor us. Not only us, but all of us here in Copenhagen and the whole of Denmark. Kasi parang feeling ko this past few years, yeah, it was fine, but it could have been much better. Alam niyo yun? Hmm, It could have been much more parang parang, kasi naniniwala ako na we live in sa isang lalo na Scandinavia, isang isang lugar na kung saan ang buhay, malayong-malayo sa pinanggalingan namin. mm, Kumbaga naniniwala ako na na it could be much, much way better. And I hope na yung mga anak natin when they grow up actually, some of them would actually try to run and make this country much, much more better than kung ano yung kumbaga binild up ng mga naunang mga Danish. mm. Alam niyo yun? I'm crossing my finger talaga. Sana bukas paggising ko hindi disappointment ng abutan ko na putang ina magpatayan na lang tayo. Ihinto natin 'tong, podcast 'to baka At magkapatayan pa, yeah, baby um, oilan pa at, last last pod nakalimutan ko ilagay kung nasaan yung pangalan ng ano namin, ng social media namin. Pero ituro somewhere mo. ulit dito, Di ba dito? somewhere dito. Dito pre, di ba dito? That
Yeah, parang diyan Dito, nga, dito, parang dito, diyan nga. dito banda, o, Tas pang tas dito. dito lalabas. Tas dyan, tas dito. Andito. Anyway, Limitado na konektado kapag nabasa mo aking pahin ang mapapa Salitang binibigkas ko ay kahali-hali na Dito para sa baklang ito ay kami-hami-ha Sa totoo